Heto na, Kong Pulong kumanta na isyung mga Duterte, halughugin ng mga bahay, Sandro Marcos binanatan. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito na nga, no, pag-usapan natin itong si Congressman Paulo Pulong Duterte ay nandoon ngayon sa The Hague. No? Siya naman yung nakabantay doon kay FPRRD. Ayan, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Don Mar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Don Mar TV. Ayan, ipagpatuloy natin. At sa isa sa mga interview ni Alvin and Tourism na vlogger ay meron pong nabanggit itong si Congressman Paulo Pulong Duterte. Okay, importante po ito kasi parang may usap-usapan na ang bahay ni Congressman Paulo Duterte ay planong halughugin ng isang congressman. Halughugin? Yan ang isiniwalat. Ano ang hahanapin? Baka hahanap ng durian. Alam naman natin sa Davao, no, durian. Dapat durian 'yon, yung sinasabi nila yung masarap. Masarap lang. Kaya nung narinig ito ni Congressman Paulo Duterte ay nagalit siya. At pakinggan natin kung ano ang statement niya patungkol dito. Ay alam naman natin itong si Siyempre, Kong talaga Paulo. magagalit si Congressman Pulong dyan. Bakit yung bahay niya lang ang hahalughugin? Bakit hindi lahat ng bahay ng congressman? Ano ba gusto nilang makita dyan? Matapang na tao ito hindi ito papayag so mamaya pakikinggan natin si Congressman Paulo patungkol po dito sa issue na ito Walang hiya na sila. Gusto na nilang halughugin yung bahay ni Kong Pulong. Anong kinalaman ni Kong Pulong dyan? Di ba? Wala na ba kayong ibang magawa? Wala na ba kayong ibang masira sa mga Duterte? Halughugin niyo na yung bahay ni... Tsaka mahirap yun, no? Maghalughog sila sa bahay ni Kong Pulong. Baka mamaya taniman nyo pa yan. Mga Duterte? Diba? Yan po ay desperate move. Yan po ay nakakatawa. Pakinggan natin itong si Congressman Paulo Duterte. Kung kanang matibay di ang tao nga magbisita-bisita, isa ra ko ikasulti nimo. Pagdating ng panahon, kasi pag bumibisita ka, balita ko, matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Pagdating ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, huwag kang pumiyok may bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Matibay yan siya. Nakilala ko rin yan noon, way back. Pinakilala sa... Ang tanong, sino kaya ito? Sino kaya itong nagplano na halughugin itong bahay ni Congressman Pulong? Sino kaya ito? Congressman? Sige. Ano nyo yan? Ituloy nyo yan. Ako'y naawa po sa inyo. Kung anong mangyayari sa inyo. Ganyan na ba kayo kadesperado? Kasi ayaw nyo, hindi nyo matalo-talo ang mga Duterte? Itong si Kong Pulong, ayaw nga tumakbo ito ng nasyonal Pero Maghahalughog ng bahay niya, no? Totoo yun, parang desperate moves na yun. No? Parang ano yan, may tinatago bang droga si Kong Pulong? Maghahalughog kayo ng bahay? Di ba? Parang ano na yan below the belt na yung gusto nilang mangyari. Parang ang tingin nila kay Kong Pulong, may tinatago o may kayamanan ba sa loob ng bahay ni Kong Pulong? Ano ang titignan nyo? O baka sinasabi nyo naman, may hinakot siyang pera, baka nasa bahay niya lang, nakabaon, parang gano'n. Para kayong mga buang, di ba? Kaya nga sabi ko, ano ang hahanapin nyo sa bahay ni Kong Pulong? Maghanap kayo ng durian. Marami talaga sa Davao niyan. Kahit hindi na kayo magpunta sa bahay ni Kong Pulong. O makikikain kayo. Maghahanap kayo ng pagkain dyan kay Kong Pulong. Siyempre, masarap pagkain dyan sa Davao. Diba? Makatingin mo lang tayo ng Davao na pagkain. Maghalughog tayo. Saan? Doon sa rep.
Siya yung binoto bilang congressman ng kanyang constituents. Bakit kayo insecure na insecure? Wala, hindi na nga ninyo, parang binabaliwala na nga ninyo ito sa kongreso, itong si Kong Pulong eh. Di ba? Hindi na nga ninyo binigyan ng sapat na budget ang kanyang lugar. Tapos ganyan pa kayo? Way back 2017 yung matibay na tao na yan. Intindihan naman natin kasi may galit yan. Sino yung matibay na tao na yun? Kayo mga katunay, may hint ba kayo sa sinasabi ni Kong Pulong na sino ba yung matibay na tao? May galit kasi Sino kaya? Si Congressman Sandro? Nagtatanong lang tayo ha, sino ba ito? Si Congressman Ridon? Nagtatanong tayo ha, yung mga congressman na medyo galit sa mga Duterte. ang napag-alaman ko noon, nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno. Panahon pa pala ito sa 2017. kay former President Duterte. 2017. Itong taong ito Ganun ba? gustong mag-apply ng isang posisyon na hindi naman binigyan ni Duterte. Ay, parang ano yan parang nakikinikinit ako na ako sino. Yan ba ay may letter T sa apelyido? Tama ba ako mali? No, mamaya mali, pagpatuloy natin. So ngayon, galit-galitan na. Galit-galitan. Tapos gustong gumante raw, di umano ha, gustong gumante na kasi siya yung nasa posisyon ngayon, gustong halugugin yung bahay ni Kong Pulong. Ganon ba yung istorya niyan? Grabe naman yan. Ano ba Sino yun? kaya yan? Napag-alaman namin na corrupt, hindi natanggap. Corrupt ka pala eh. Sino ba yun? Napag-alaman na corrupt, nasa posisyon. Si letter T naman, wala naman sa posisyon. Tumakbo ng posisyon, sablay. Sino yun? Kaya hindi ka tinanggap ng Duterte administration? po kayo today. Good evening, Alvin. Okay lang. Magandang hapon po, sir. Sir, tanong ko lang po sa inyo, kamusta po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Okay naman. Kumakain na sa oras. That's good. Masaya. Narinig niya yung kanta ng mga kababayan natin nung birthday niya. Nakita niya rin yung mga video, pinakita sa kanya ng mga abogado. Masaya naman siya. At yun nga, parati niya sinasabi na wag na raw paggastusan ng pera sa pagpunta dito para sa kanya, okay lang raw siya sa loob. Sa oblo pala tawag niya. Oblo, no? Kitang-kita mo naman si PRRD, talagang natural yung mga salita, talagang salitang kalye talaga, oblo. Hindi, tsaka yung mga pinakitang video kay PRRD doon sa yung mga kababayan natin na nakikita niya naman nakikisimpatya sa kanya, syempre isa din yan sa mga nagpapalakas din sa kanya. Hanggat nakikita niya naman siguro yung suporta ng mga tao ay hindi nawawala sa kanya, marami pa rin sumusuporta, is patuloy pa rin nalalaban si PRRD. Kasi yung mga kalaban niya is ine-expect, dyan na matutuluyan yan, madadali buhay niyan dyan, dahil sa stress, hindi. Ang problema, doon sa mga yon, sa mga nagsasabi doon tungkol kay PRRD ng ganyan, nababaliktad ang sitwasyon. Siyempre, nakikita ni PRRD kung paano siya mahalin ng taong bayan. Nakikita sa mga video, sa pakiki sa kanya, na, eto, mas lalo siyang nagkakaroon ng pag-asa. Diba? Yun ang matindi doon. Yung mga taong bayan ang nagbibigay sa'yo ng pag-asa, pero sa mga nakaposisyon, wala nang pakialam si PRRD dyan. Taong bayan ang importante dyan. Something political lang po. Yes. Meron pong usapin ngayon, sir, circulating no, na ang mga kababayan natin na sumusuporta sa iyo, nababalaka sila o nababahala sila kasi anytime daw bibisitahin ang bahay mo kay Mayor Paste at saka sa KOGC din, sir. Ano po yung masasabi mo dito? Bibisitahin? Bibisitahin po ang term, sir, para politically correct, sir. Bibisitahin. Isa mo bisita. Mag-CCI sila. Baka daw may kinuha kang motor, Congressman Pulong. Yung hulugan. Di ba ganun pag mga hulugang kotse, hulugang motor, nag-CCI sila, pumupunta sa bahay. Baka ganun lang yon, Kong Pulong. Ngayon ko lang yan narinig, Alvin, no? Pero kung may bibisita, if that is politically correct, yung sa mga kasabotan na, bibisita ko, pero politika na. Kung may bibisita, narinig ko kanina lang ding umaga, nakita ko yung may nag-post na vlogger na tiga Davao, si Boss Milman ata yun. Yes, sir. Nakita ko,
yun, nagtatanong-tanong ako, may bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Kasi Aso? Sino ba yung asong yun? Di ba? lulusot at lulusot talaga yung balita na yan eh. Meron talagang mga nandiyan ngayon sa administrasyon na hindi loyal kay BBM. Merong mga congressman rin dyan na nagpapanggap na kaalyado ng administrasyon pero plastikan yan. Hindi, kumbaga yung mga binabanggit ni Sir Donmar na yun, ayun yung mga sumusunod sa Agos. Pero meron din talaga dyan, no, hindi naman lahat ng mga congressman is 100%, sila na yung magkakakampi. Siyempre kahit paano yung sinasabi natin dito is may diretso pa din ang mga utak dyan pero hindi gaanong nag-show. Siyempre alam naman nila yung nangyayari lalong-lalo na sa mga naglalabasang congressman na lumalaban. Diba? Yung lumalaban sa mga ginagawa kay VP Sara, lumalaban sa mga kakurakutan ng mga nangyayari is sila yung mga nadadali. Diba? Si Libiste, si Kay Barsaga, diba? Sila yung dinadali. Siyempre yung iba dyan, siyempre parang walang lakas ng loob pa, kaya hindi makapag-show, kaya walang ibang dapat gawin kundi tumahimik na lang sila. Pero sigurado yan, hindi 100% yan, kalaban. Diba? Di ba dyan, nagmamanman lang yan. So, alam ko naman na itong Pero dun sa mga kakampi ng administrasyon, kasi administrasyon nila mga yon, tapos kapag Duterte na kakampi naman sila sa Duterte, yun yung mga yung mga playing safe, yun yung mga hindi dapat pagkatiwalaan doon. Yun ang mahirap doon. 'Di ba? Naakala mo kakampi mo pero hindi pala. Na sinasabing buong akala ng administrasyon kakampi ko to, tapos nung nanalo si Sara Duterte kalabang ko na. Nung presidente si PRRD, kakampi sila ni PRRD. Nung naging presidente si PBBM, naging kakampi ni PBBM. 'Di ba? Ayun ang mahirap, yung papalit-palit ng kulay. Kaya dapat talaga is maging mapagmatsyag yan. Yung mga Duterte, nako. Lalo na pag magti-2028 na, o maging presidente si BP Sara, madaming magbabaliktaran. Kong Pulong, marami pa rin yung kaibigan dyan sa administrasyon Meron pa rin yan. at sa mga kongresista dyan sa Kumbaga, House of hindi na Representatives. nagsashow. At syempre, may nagpapanggap rin dyan ng mga kaalyado ni BBM pero loyal sa mga Duterte. Kaya hindi po maiiwasan na meron talagang istorya na nalulusot na Kong Pulong. Kaya may nagsabi sa kanya na yung bahay ninyo at yung KOGC, yung mga bahay ng mga anak ni Duterte, gustong baka ganito inanalyze ko lang na posible itong mangyari. Gustong halughugin yung bahay ninyo. Kagaya ng ginawa nila kay Teves na pinaplantahan nila ng mga baril o kung ano-ano yun ang mahirap ipaplanta doon. nila para siraan kayo kasi malapit ng eleksyon. Kumbaga may nagbibigay ng tip kay Kong Pulong. Ako. Alam niyo ano nangyari kay Teves, di ba? So merong mga ganyan. Siyempre, yung mga ganyan is nangyayari yan. Kumbaga, nasasabi yung mga bagay na yan. Ibig sabihin, merong insider sa loob. Merong kang kapit o katyokaran na kakampi nila na hindi nila alam na hindi pala nila kakampi. Parang gulo. Marami itong mga kaibigan sa administrasyon at sa kamara. Kaya lulusot at lulusot yung balita na yan. Duda ko niyan na ganyan yung nangyari. Matibay yan siya. Nakilala ko rin yan noon, way back. Pinakilala sa akin, way back 2017 yung matibay na tao na yan. Sino ba yung matibay na tao? Intindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi ang napag-alaman ko noon, nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno, napag-alaman namin na korap, hindi natanggap. Ay. Alam mo naman to si Presidente Rudy, pag i-investiga, pag sa corruption ng tao, erase ka na agad sa mundo niya. Kumbaga parang pag hindi tinanggap, sumasama ang loob, tapos bibirahin na. Katulad ng iba, nag-apply ng Vice President kay PRRD, hindi tinanggap din. Di ba? Hindi kasi siya bagay maging Vice President ni PRRD. Yun, nagalit kay PRRD, hindi na tinangtanan si PRRD. So, maintindihan natin kung may galit yung bibisita, pero matibay yan siya. Siguro ngayon, Galit siyang bibisita. nagkaroon ng sa Binisaya pag Galit pala siya. May galit pala yung bibisita eh. Di batuhin mo ng durian kung... ngayon,
na magkapera, binigyan siguro ng palaka dyan sa Malacanang na smuggler ng maleta. So, kanya yan, kabalo kabin. Ang sakit diha ba? Kanang labi na ning mga kaigsuunan na itong Pilipino nga naa sa Luzon. Nahimo na lang normal sa ilahang kinabuhi ang harap-harapan nga trilyon nga korupsyon. Correct. Walay ni tingog, walay ni react, wala tanan kanang sakit kita na. Yan ang problema natin taong bayan rin eh. At yan rin ang problema natin dito sa mga congressman at sa mga senador. No? I have to be frank here. Takot eh. Merong mga senador na takot, merong mga kongresista na takot. Alam nila, harap-harapan po ang korupsyon, harap-harapan po ang kabalastugan ng administrasyon, pero walang ni isang nagsasalita. Kung meron man, ayan, yan na si Kiko Bazaga, sino pa, Toby Chanco, si sila yung Congressman mga Leviste. nagigipit. Yan, mga ginigipit rin sila, yung mga nagsasalita. Pero yung iba dyan, tiklop, majority, takot ang mga majority ng ating mga government officials. Yan ang nakakadismaya. Isa na kung majority ang nagrereklamo, majority ang ayaw sa korupsyon, edi sana matino sana itong ating bansa ngayon. Oo. Mga ilan lang yung mga Duterte lang ang mga nagsasalita ngayon. Mga kaalyado ni Duterte lamang ang nagsasalita Kaya ngayon. nga pag nanalo si BP Sara, maglalabasan lahat yan. Pag yung nararamdaman nilang mananalo, maglalabasan lahat yan sigurado. Lahat ng mga lalaban-laban dyan sa bigla nilang lalabanan ng gobyerno, administrasyon, sabihin nila ganito, maglilitawan yan. Syempre parang inaano kasi nila na parang ang gusto nilang mangyari is yung sure ball kasi baka mamaya sumablay, 'di ba? Si BP Sara matalo o hindi makatakbong presidente tapos biglang gagalaw sila ng ganyan para silang nagsisigurado. 'Di ba? Pangit din 'yun pag nagsisigurado ka. Sa kabalastugan ng mga korupsyon. Di ba? So, it becomes normal already. Ika nga, sabi ni Bongbong Marcos, ay, ang baha na yan, new normal. So, yung korupsyon, new normal na rin. Grabe. Ibig sabihin pag walang korupsyon ng isang bayan, abnormal. Kanang normal na lang ganit sa ilaha nga ang ilang isulti nga, sige lang, kulat na lang tagsunod eleksyon, matanggal ra bitaw gihapon na. Pero wa nila gitanaw nga ang adlaw-adlaw nga korupsyon, niabot na og trilyon ang gikawat sa. Correct. Mo nay sakit. Pero alam mo Alvin, ang paano ba to sabihin? Yan magbibisita ka sa isang bahay. Ayun na, mag-search siguro. Sa bisita ko eh. Ganun siguro, sir. Murag ana siguro ilang pasabot. Siyempre, magkinahanglan man mga warrant, gikan sa judge, gikan sa... Ang tanan mo partisipar diha, basta inimbinto gani ng inyong pagbisita sa among mga balay. Sugod sa judge na nag-issue, ug sa mga abogado nga ni-appeal, ng mga iro ni Matibay, ang mga ganang matibay na tao, at ay lagro na namang kaso dismarbet pag-abot panahon. Ana ra na bin. Kabalo ka, alam nyo, no? Sabi ni Kong Pulong dito, kung mangyayari man yan, yung halughugin nila, wala silang choice, kundi mag-file rin sila ng kaso. Tama Kasi yun ang laban nila eh. Tama yun. Yun ang Kasi laban nila. kumbaga private nila yun eh. Tsaka ano ba ang tinatago ng mga ni Kong Pulong at mga Duterte? Bakit kailangan nilang halughugin? 'Di ba? Grabe naman talaga yung pag-iinit na ginagawa sa kanila, halos lantara na. No, kaya sana wag mangyari diyan sa mga taong gumagawa sa Duterte na ganyan, yung nangyayari sa mga Duterte ngayon. Dahil sigurado baka sa kanila may makuha, 'di ba? Sana may hustisya pa sa Pilipinas sa mga politicians na ginigipit. Yung mga matitinong politicians na ginigipit ng mga siraulong politicians, ha? Isa lang hilingin ko, tama pala, James. Huwag mo ni makitaan karon sa imong Facebook. Palihog lang, isecure daan ang akong mga ginamos ug akong kusahos nga kabaw magikan sa akong mga parintis Danau kay hinaguan na nila. Tagua daan kay basig ilaha pang hilabtan. Munya ato ni sumpayan pa. Kay mo bisita man ka sila sa akong balay. Moro dito kinahanglan ma-secure yung ginamos ug akong kusahos nga kabaw. Kay lisod kay nang kusahos nga kabaw buhaton des Danau. Alam mo bin, itong bangag na administrasyon na ito. Ayun. Kung hindi na nga nila kaya, kita man nato, di na nila malimod ang ilahang corruption. Nagsugod pa sa budget atong 2023, 22-23, antod tanang budget. Ang ilang corruption sa flood control. Klaro man kita man mo mga tao. Kanang di na gani malimod,
Kabalo ka ng elitista na ug di na niya kaya sa gangon ang tanang labay sa iyaha, magpalaban dayon og iro. Ana na ang among tan-aw sa ilaha sa mga Bisaya. Dili tanang Bisaya, ako Bisaya man ko. Mao na akong tan-aw sa ilaha. Kanang di na gani nimo kaya, di na nimo malimod. Mao na nga magpalaban dayon kag iro. Mao na mga elitista. Labi na ning mga elitista nga pangit. Di mo pagkagwapo, pero mas pangit yun sila. Dagway akong ginasulti ha. Pangit Hindi sila. lang naintindihan ko kung pulong pangit sila. Dagway, pangit ang batasan, kawatan pag yun. Sus Mariusep. No, kanang Kumbaga, pangit na sila, kawatan pa, no? wag yun na ilaha. Yung mga corrupt officials na kawatan, pangit pa jud ang mga mukha. Palaban day nag mga ero. Ano na? Kung kanang matibay di nga tao nga magbisita-bisita, isara ko'y kasulti nimo. Pagdating ng panahon, kasi pag bumibisita ka, balita ko, nagpo-full battle gear ka. Pagdating ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, wag kang pumiyok ha. Yun lang po. Ayun, at ating nato ngayon ang video na nagmula kay Malacanang Watch 2024. At syempre, natong kaya natin si Sir Don Mar TV na binigyan natin ng reaksyon at si Kong Pulong. Ayan ha, bibisita pa kayo ha. Kaya mga katunay na masasabi niyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.